Ayan, tayo po'y magsimula na sa ating teaching po. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsimula na. Sige po, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Let us pray. Na naway gabayan tayo ng Diyos. Tayo po'y pumikit yung mukha at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga pong ikaw ang Diyos na kataas-taasan at nagbibigay sa amin ng kaalaman. Lord, ikaw ngayon ang mangusap sa oras na to. Ikaw ang magsalita, gamitin mo ako ng iyong lingkod mo. Nang sa ganun, Panginoon, maihayag ng maayos ang iyong mga salita. Maihayag kung ano ang kahalagahan ng kaligtasan para sa bawat isa. Yung kahalagahan ng iyong buhay. Kung paano namin pagpapahalagahan yung buhay na inialay mo sa aming lahat. Salamat po muli. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po. Ayan. Recall muna po tayo bago tayo magano. So ano po ba yung sabi po dito, kaligtasan o salvation. Ito daw po ay, sabi po rito, may 4 na factor tayong dapat tandaan. Una po, yung problem, solution, ano pa po yung isa? Result and response. So, kailangan po, alam po natin yung 4 na bagay na yon para sa ating kaligtasan. Kasi po nung last time, pinag-aralan po natin, bakit ba kailangan natin ng salvation? Kasi may problema. Ano yung problema? 'Di ba? Yung separation of man in God. Yan, yung pagkakahiwalay natin. Kailangan natin bumalik. 'Di ba? Kasi pag ang tao daw po hindi bumalik sa Diyos, matatanggap niya na yung ikalawang kamatayan, yung kamatayang panghabang buhay. Okay po? So, yun po yung problema. Because of the sin, kaya tayo nawalay sa Diyos. Pero, sabi nga po, hindi ang tao ang naghahanap ng kaligtasan, kundi ang Diyos ang gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Maraming paraan na ginagawa na pagkakaalam ng tao na siya ay maliligtas. Yan. Sabi ko nga po, yung bautismo, feeling niya pag nabautismo, ligtas na ako. Hindi. Merong nauna doon. May nauna. Dapat, ano po yung nauna? Sabi nga po, may nauna. Ano po ba yung nauna? Pagsisisi. Ayun. So, dapat may pagsisisi. Kasi, hindi paraan ang bautismo. Pero, kailangan gawin mo muna yung una. Magsisi ka. At magpabautismo. So, paano ka magsisisi? Kung hindi mo naman alam kung kanino ka magsisisi. Hindi mo naman alam kung sino yung magliligtas sa'yo. Diba? So, yun po yun. So, kailangan po magsisi, hindi bautismo agad. Na, nabautismo na ako, ligtas na ako. Wow, galing mo. Diba? So, next po, yung pag-anib sa relihiyon. Maraming tao nagsasabi, sumanib ka sa amin, matatanggap mo ang kaligtasan. Wow, edi kayo na. Diba? Hindi po makakapagligtas ang pag-anib sa isang relihiyon, kundi relasyon. Kung may relasyon ka, alam mo yung bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos. May connection ka na kasi. Next po, pagsunod sa 10 utos. Maraming nagsabi na pag sinunod ko yung 10 utos, maliligtas ako. Teka lang, hindi po. Dahil kagaya ng nakausap ng Panginoong Yesus, yung binata, Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Nagawa ko na po yung 10 utos. Ano sabi ng Panginoon? Sige, kung nagawa mo na, pumunta ka sa iyong bahay, ibenta mong yung ari-arian, ipamigay sa mahirap. Sumunod ka sa akin. Kailangan sumunod. Sabi po, sumunod ka sa akin. Pero hindi po yung 10 utos.
Malinaw na sinabi ng ating Panginoon, hindi ako naparito upang pawalang bisa ang mga kautusan, kundi upang tuparin ang lahat ng ito. Ang ating pong Panginoon ang tumupad sa 10 utos. Kaya nga po, nung time ni John, kausap siya ng anghel, anong sabi niya? Walang nakaabot, walang makakapagbukas ng selyo. Meron, kasi kailangan po magbukas ng selyo, yung nanatiling banal. Sino po ba yung nanatiling banal? Ang ating pong Panginoong Jesus. Siya po yung nakapagbukas ng selyo. Kaya po, wala pong, hindi po pag nasunod yung ginawa mo yung 10 utos, hindi mo kayang gawin yan. Walang taong makakagawa ng 10 utos. Malinaw yun. Nung kausap ni John, yung anghel, wala daw nakaabot. Sinabi ni John yun. At sinabi ng anghel sa kanya, meron, isa. Nakalimutan niya, yung Panginoon niya, ang nakatupad sa lahat ng kautosang yan. Next po, sabi po dito, pagpipilitensya, ang tao daw po maliligtas pag nagpilitensya ka. Totoo naman, sinasabi nila yun eh. Magpapapako ako sa krus. Magwawakwak ako. Sa totoo lang po, ang ginagawa kasi ng tao kapag ganun daw po ang nature natin, hinahamak natin ng Diyos. Hinahamak mo, natapagtagumpayan na niya na yan eh. Ano, kulang pa ba yung pinako siya sa krus? Kulang pa ba yung tinusok yung tagiliran niya? Kulang pa sa'yo yun? Diba? Kaya hindi po makakapagligtas ang pilitensya at hindi rin po yan yung kagaya ng kasiba na, naku, magsisimba nga ako para mabawasan yung kasalanan ko. Wow! Naku, magpipilitensya nga ako para mabawasan yung kasalanan ko. Wow, ang galing. Ano? 1/4 na lang kasalanan mo? Ano, pagdating ba sa langit, kinikilo ba yan? Hindi po kinikilo yan. Tandaan po natin. Kaya po, hindi makakapagpaligtas sa iyo ang penitensya. Paggawa ng mabuti, hindi rin po sa'yo makakapagligtas ang paggawa ng mabuti. Hindi ka maliligtas ng paggawa mo ng mabuti. Ang paggawa natin ng mabuti, manifestation yan. Reflection yan. Natanggap mo na yung kaligtasan, kaya nagre-reflect sa'yo, nakakagawa ka ng mabuti. Yan yung nagiging bunga. Nakakagawa ka na ng mabuti ngayon. Kasi alam mo na yung kaligtasan. Di ba? So, kaya po, sabi nga sa Bible, yung gawa natin, yung mga gawa natin, isang maruming basahan lang sa paningin ng Diyos. Kaya nga po kung titignan niyo yung basahan ng araw, malala yun. Ano po yun? Pasador. Yung po yung sinasabing basahan. Sorry to use this term. Sabi po, regla. Yun po yung basahan. Kaya nga po, ang babae tinuturing na marumi kapag siya ay may regla. Yun po yung tinuturing kasi sa kanila, hindi na ginagamit yun, tinatapon na yun. Basahan, isang maruming basahan lang ang ating gawa sa paningin ng Diyos. Yan po yung mga bagay na maling identity ng kaligtasan, kung paano mo matatagpuan. Mali po. Dapat po alam natin yung paraan ng kaligtasan. Yan po. Next po, sabi po, kung may problem, may solution. Ang Diyos po ang gumawa ng solution. God, sacrifice, and substitution. Ayan po. Imbis na ikaw ang ipako sa krus, siya ang umako nun. Imbis na ikaw ang pahirapan, ilatigo, siya ang umako nun. Kaya po kung babalikan natin, sabi po dito, ang ating pong Panginoong Jesus, nung nasa krus siya, sinabi niya, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang kahulugan, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ba sinabi ng ating Panginoon? Dahil ang kasalanan natin, ang tumakip, hindi kasalanan ni Kristo kasalanan natin ang tumakip sa mukha ng Diyos. Kaya ang ating Panginoong Jesus na sabi niya, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Dahil yung kasalanan natin ang tumakip sa mukha ng Diyos. So malinaw po na ang Diyos ang gumawa ng solusyon, ginawa ng ating Ama, ginawa ng Diyos
yung John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Na kung sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po. Ang Diyos po ang naghanap ng solusyon. So, ngayon naman po, pag-aralan natin yung kasunod. Ano po ba yung kasunod? To be continue nga po, sabi ko next is result. Nung naghanap ang Diyos ng solusyon, syempre may naging resulta. Ano po ba yung naging resulta? Our salvation and reconciliation. Dahil po, nagkaroon na ng katuparan. Kaya nga sabi niya it was finished. Naganap na. Tapos na. Dahil ayan na ang resulta. Our salvation. Nagkaroon na tayo ng kaligtasan. Sa totoo lang po, lahat po yun naligtas na. Yung totoong tumanggap sa ating Panginoon, ha? Hindi po yung... Ganito po, may nagtanong po sa aking kabataan, Pastor, may tatanong po ako sa inyo. Ano yun? Hindi ko napapangalanan, ha? Makinig yung mga kabataan, kung ikaw to. Pastor, totoo po ba na si Jesus Christ napunta sa Hades? Totoo ba na si Jesus Christ ay napunta sa impyerno? Sabi ko, iba yung impyerno sa Hades, ha? Kasi sabi doon yung Hades, ilalaglag din sa impyerno. Totoo. Kasi sabi doon, nagpunta siya sa kailaliman, kasi sabi po, ano yung kasunod mong tanong? Ang sabi niya, kasi po, Pastor, ganito po Sabi po, nung nagturo sa amin, nagpunta nga raw si Jesus Christ doon sa kailaliman. After daw po noon, nag-share pa raw si Jesus Christ, umakyat sa langit, may kasamang mga kaluluwa. Ano po yun? Kasi sabi po, purgatorio daw po yun Hindi Oo, pumunta si Jesus Christ sa Hades dahil iniligtas niya. Sino po ang niligtas niya? Niligtas niya yung mga tao nung panahon ni Noah. Yun lang ang niligtas niya doon. Nung panahon ni Noah. Kasi nung panahon ni Noah, lubog ang lahat ang buong mundo ng tubig. Lahat namatay. Pati mga bata. Hindi naman nila alam yun nangyayari ng time na yun. Kaya ginawa ng ating Panginoong Jesus, yun yung sinave niya. Pumunta siya sa kailaliman at nagbahagi doon. At yung panahon ni Noah, yung mga taong yon na gustong makinig, yun yung dinala niya sa langit. Para po sa inyo pong pagkakaalam. Kaya po, kung titignan po natin, result, ano po ba yung result? Salvation. Dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay nagkaroon ng salvation and reconciliation. Nagkaroon na tayo. Sabi po dito, John 3:16, yan po yun. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang manampalataya, ito po yung mahalaga inoffer sa lahat. Hindi yung kung ikaw lang ang mananampalataya, hindi po. Kung sino man. Meron po, ako po, sorry po kung tama niyo po ako kung mali ako. Kasi meron mga tao na sinasabing naniniwala sa elected. Alam na ng Diyos kung sino yung maliligtas. Oo, malinaw Tingnan natin yung John 3:16. Alam ng Diyos kung sino yung maliligtas. Sino daw po yung maliligtas? Kung sino man ang manampalataya. Diba? Kung sino man ang manampalataya. Ibig sabihin, hindi pananampalatayang patay, pananampalatayang may gawa.
Kasi merong mga tao, sinasabi nananampalataya sila pero walang gawa. Dapat may gawa. Nakikita sa'yo. Nagmamanifest. Dahil malinaw po. Kaya nga po, sabi po dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang manampalataya ay hindi may pangako, mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Ephesians 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, yun yung ibinuhos sa ating mga kasalanan. Sabi po dito, tinubos tayo ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Malinaw po na ang ating Panginoon, tinubos tayo ng kanyang dugo. Hindi po pera ang pantubos, ha? Dugo. Tinubos ka ng dugo ng Panginoon. Sobra-sobra. Ibig sabihin, ano po ba yung dugo sa Bible? Buhay. Buhay ang binigay niya sa'yo. Kaya nga po, sabi ko po, kung babalikan natin, di ba? Hindi natin pag-uusapan kung losing or non-losing salvation ka. Ang pag-uusapan natin, kaya mo bang ibigay? Kaya mo bang ipamigay yung binigay sa iyong kaligtasan? Buhay yung binigay sa iyo, sasayangin mo? Kaya nga po, yung icebreaker natin, tingnan nyo, di ba? Hindi mo kayang pamigay. Eh yun, pera lang yun. Lalo na kung buhay. Buhay ang binigay po sa atin, hindi po pera ang pinangtubos, kundi buhay. Inalay ng Diyos. Alam niyo ba kung gaano kasakit? Ikaw nga, mawalan ka ng anak eh. Ang sakit siguro nun. Mawalan ka ng anak. Ang sakit nun. Eh, mawalan ka nga lang ng mahal sa buhay. Ang sakit-sakit na eh. Iyak ka na ng iyak eh. Lalo na anak. Dahil sa makasalanang yan, bibigay mo yung buhay ng anak mo. Ang sakit nun. Parang nagdadaw yun, bakit ba? Pero hindi eh. Mahal tayo ng Diyos, kaya binigay niya si Kristo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya hindi dapat natin pinamimigay ang kaligtasan. Sabi nga po, ang Panginoong Hesus ang siyang naging tagapamagitan natin sa Ama. Kasi malinaw, sinabi ng ating Panginoon, John 14:6, ako ang daan. Di ba po? Siya ang daan. I am the way. Ang katotohanan, the truth, ang buhay at life. I am the way, the truth, and the life. Ang ating Panginoon ang daan. At walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin makipag-isa kay Kristo. Si Kristo ang ulo, tayo ang mga katawan. Bilang mga Kristiyano, dapat hindi tayo nagkakabahabahagi. Kaya nga po yung Lord's Supper, di ba? Hinahati yun. Hinahati yun hindi upang magkabahagi, kundi upang magsama-sama sa iisang ulo at tayo ang katawan. Kaya po, sabi po sa Ephesians 2 verse 13, ngunit ngayon, Ephesians 2 verse 13, sabi, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tayo daw po ay inilapit na. Inilapit na tayo, hindi na tayo malayo.
Kaya po kung titignan po natin, ikaw, hindi ka na malayo. Yan yung naging resulta. Nakita niyo po, grabe yung resulta. Yung mga pinagdaanan ng ating Panginoon, kung babalikan po natin, ano ba yung mga pinagdaanan niya? Kaya nga po yung Passion of the Christ, di ba? Sabi nga po, yung Passion of the Christ, yung talagang most daw po na palabas eh. Kasi marami daw pong namatay dito sa palabas na to. Nanonood lang, namatay pa. Kasi hindi nila matanggap na ganun yung dinanas ng Panginoon. Pero malinaw na yun yung dinanas ng Panginoon. Kasi malinaw na sinabi sa Bible na hindi malaman kung siya ba ay tao pa. Bakit? Kasi wakwak na wakwak, para na siyang zombie. Wakwak na wakwak ang kanyang mga laman. Ganun po katindi. Talagang sirang-sira. Imagine niyo, tapos sasayangin mo yung binigay sa iyong buhay ng Panginoon. Sasayangin mo yung pagkakawasak ng Panginoon, yung katawan ng Panginoon, sasabihin mo, sasayangin mo yun. Hello. Malinaw po dito na sinabi, ulitin ko po, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, isa na po tayo. Si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Ulitin ko po. Dahil daw sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, tayo na dati malayo sa Diyos, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yan po yung resulta. Nakita po natin, ito yung bagay na ginawa ng Diyos. Kaya huwag nating sayangin. Pagpahalagahan natin. Ingatan natin. Sabi nga po, yung true repentance, yung true repentance, hindi ka na babalik sa dating ikaw. Hindi mo na babalikan yung dati mong ginagawa. Yun daw yung totoong repentance. Na pag nag-repent ka, kung dati, mahilig ka mambabae, kung nag-repent ka, hindi ka na ulit mambababae. Nag-repent ka na nga eh. Kapag ikaw bumalik doon, hindi ka totoong nag-repent. Kaya mong balikan yung yung kasalanan eh. Kaya mong ipamigay eh. 'Di ba? Hindi totoong nag-repent. Hindi totoo yung pagsisisi mo. Ang tawag sa pagsisisi mo, kaplastikan. Pakitang tao. Yan po yung isang salita. Pakitang tao ka. Kaya wag po tayo maging pakitang tao. Sabi po dito, siyempre, ulitin po natin, problema, ano po yung kasunod? Solusyon, resulta, siyempre, ano yung last? Response. Response, paano mo tatanggapin? Receive God gift by faith. Kaya nga sabi, walk by faith, not by sight. Walk by sight, not by faith. Dapat naniniwala ka kahit, sabi nga ng ating Panginoon mapalad ang mga taong naniniwala sa akin kahit hindi ako nakikita. Hindi yun to see is to believe. Gusto mo to see is to believe? O di bumalik ka sa panahon ni Jesus Christ. Pero hindi Hindi to see is to believe. Malinaw na sinabi ng ating Panginoon. Alam niyo, para sa atin to yung sinabi ng Panginoon. Para sa generation na to Kasi alam ng Panginoon, hindi na natin makikita yung hirap niya. Maririnig na lang natin at mababasa, maibabahagi sa atin. Kaya sinabi ng ating Panginoon na mapalad ang taong naniniwala sa akin kahit hindi ako nakikita. Hindi niya sinabing maswerte Mapalad daw. Kristiyano na gumagamit pa ng maswerte at malas. Tandaan po natin, walang malas at swerte sa isang Kristiyano. Dahil lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, pangit o maganda yan, para yan sa kagandahan ng buhay mo. For good, sabi nga sa Bible.
work all together for good. May tinuturo kasi si Lord sa'yo. So ano yung response? Paano yung response? Hindi mo na kailangang trabahuhin. Hindi mo na kailangan trabahuhin. Pero, ang kailangan mo, kumilos. Iba yung tinatrabaho sa kumikilos. Okay po? Kasi pag tinrabaho, ibig sabihin, pag tinrabahuan mo, ganito po iba po yung trabaho. Pag tinabahuan mo, ibig sabihin, may gusto ka makuha. Tama po? Pero pag kilos, sinasabi, yung kumikilos ka, ibig sabihin, kahit wala ka makuha, o meron ka makuha, kikilos ka. Ganun po. Hindi yung, kasi sabi po dito, hindi mo na kailangan pagtrabahuan, hindi mo na kailangan magsakripisyo, hindi mo na kailangan ipako sa krus, hindi mo na kailangan lumakad ng paluhod. Hindi na po. Paano mong ire-response? Response, tanggapin si Kristo, manampalataya kay Kristo, magtiwala ng buong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong isip. Yun po yung response. At ngayon, pag nag-response ka, magmamanifest. Lalabas sa pagkatao mo. Kaya nga nakakalungkot, may mga tao na may Kristiyano na sasabihin, ay Kristiyano ka pala. Dapat nga bilang Kristiyano, hindi na tayo nagiging ganun uy, Kristiyano ka pala. Hindi ganun. Dapat nakikita sa atin, uy, alam mo, may napapansin ako, Kristiyano ka ba? Ganun dapat Bakit? Ba't mo naman natanong? Kasi iba yung galawan mo Di ba? Iba kang, the way ka magsalita, full of encouragement Hindi encouragement sa mundong ito Puro biblical yung sinasabi mo Nakikita. Nagmamanifest. Yun yung response. Sabi dito, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Kaya wag nating hamakin ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi mo dapat kailangang hamakin ito. Kasi kung iniisip mo, dahil sa mabuti mong gawa, hindi po. Sabi po sa Isaiah 64 verse 6, lahat tayo'y, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, eto na po yun. Sabi po dito, ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Ulitin ko po, paano po yung basahan? Sabi ko nga po sa inyo, grabe yung basahan, mas matindi pa. Pasador. Basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Malinaw po na hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa. Paano mong ire-response yun? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, alam mo lagi Lagi mong sasabihin, dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Sa totoo lang po, merong mga tao tatanungin mo, ligtas ka na ba? Oo, ligtas na ako. Pakinggan nyo po May mga Kristiyano pag tinanong mo, ligtas ka na ba? Oo, ligtas na ako. May kayabangan. Sorry po, totoo po yung may kayabangan. Bilang isang Kristiyano, dapat alam mo yung response mo Pag tinanong ka, ligtas ka na ba? Malinaw kasi sabi ng Panginoon ang nagpapakataas, siyang binababa. Ang nagpapakababa, siyang tinataas. Sabi po, response tingnan natin, yung dalawang response. Kristiyano, tinanong, ligtas ka na ba? Oo, ligtas na ako. Mayabang. Napaka-boastful mo. Sorry totoo yun. Kasi kung ikaw Kristiyano, tatanungin ka, ligtas ka na ba? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ako ay naligtas. Hindi dahil sa sarili mo.
Sinasabi mo, yung naging dahilan ng kaligtasan mo. Yun yung pinagmamalaki mo. Kristyano ka na, sasabi mo, ligtas ka na ba? Oo, ligtas na ako. Sinong dahilan? Dapat, pag tinanong ka pa lang, hindi na kailangan yung dahilan. Hindi na tatanong yung pangalawang tanong. Pag tinanong ka, ligtas ka na ba? Dahil sa kagandang loob ng Diyos, ako ay naligtas. Yun yung totoong response. Yes po. Maganda po yung sinabi ninyo dahil sa kagandahan loob. Pero it should be answerable by yes or no. Yes, dahil sa kagandahan loob. Kasi ang question is answerable by yes or no. Thank you. Yun nga po eh. Yes or no, pero pag tinanong mo yung iba, pag tinanong mo po kasi, eto po, totoo po kasi nagtanong po ako eh. Bago ko po ito ibinaba rito, nagtanong muna po ako, ligtas ka na ba? Ang sinasabi, ligtas na ako. Totoo po yan. Sino ba yung kasama ko dito sa church na isa pa sa tinanong ko? Ayan sila Ate RG. Ate RG, di ba nasabi ko rin sa inyo to? Kasi po may tinanong talaga ako. Nagtanong po talaga ako dito kung paanong sinasagot yung tanong na yon. Oo, ligtas na ako. Parang, teka, dapat maging humble tayo dahil hindi naman tayo naging dahilan ng kaligtasan. Dapat sabihin natin kagad, oo, ligtas na ako dahil sa kagandahang loob ng Diyos. O kaya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ako ay naligtas. Yun yung response. Next po, ano ba ang kailangan nating gawin? Sabi po, ano po ba ang kailangan nating gawin? Sabi po dito, Romans 10 verse 9 to 10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling nabuhay, ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos, nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay ligtas siya. Malinaw po. Yung response po kasi, yung puso natin, kung sabi nga po, kung ano ang laman ng puso, siyang nag-uumapaw sa bibig. Naniniwala po kayo doon? Sinabi naman po sa Bible yun eh, kung ano yung laman ng puso, nag-uumapaw sa bibig eh. Kaya dapat, kung ligtas ka na, dapat may pag-ibig na, kaya nga puso eh, kaya nga sa puso eh. Dapat puro pag-ibig na ang laman ng puso mo at lalabas sa bibig mo ay kagandahang loob ng Diyos. Yun po yung response. Malinaw po kasing sinabi dito. At makikita rin natin kung ano naman talaga yung nag-uumapaw sa puso natin, yun yung lalabas. Kaya nga paggalit ka, di ba? Kaya nga po malinaw na sinabi ng ating Panginoon, mag-ingat tayo. Kapag galit tayo, huwag tayo magdidesisyon eh. Kapag masaya tayo, huwag tayo magdidesisyon eh. Kailangan kontrolin natin eh. Kaya nga, lalabas dito yung fruit of spirit na pinag-aralan po natin. Lalo na po yung self-control. Kristiyano na tayo, dapat may self-control na tayo. Dahil yun yung iniwan sa atin ng ating Panginoon. Yung bunga ng Espiritu. Dapat po hindi nagkukulang yun ha. Kasi pag tinanong po ang isang Kristiyano, sa bunga ng Espiritu, ano yung wala sa'yo? May binabanggit pang wala. Dapat lahat po nung bungang yun, meron tayo. Hindi po nawawala yun. Hindi nagkukulang. Kaya nga binigay ng Panginoong Hesus yun eh. Hindi kulang ang bunga ng Espiritu. Tandaan po natin yan. Huwag natin pipiliin na, ay wala ako nito eh. Ito lang meron ako eh. Wow! Namili pa ah. Bakit hindi mo favorite yung bunga ng Espiritong yon? Lahat yun, meron tayo. Sabi po dito, kung mananampalataya, ito ipapahayag
ang Panginoong Jesus ang ating tagapagligtas at naniniwala tayo doon, yun yung isa sa response. Nung panahon ng mga Roma, kapag sinabi po nila na ang ating pong Panginoong Jesus ang kanilang tagapagligtas, Panginoon at tagapagligtas, pinaparusahan po sila. Kagaya po nung kanina. Di ba? Si Santiago, pinapatay. Kaya po nung panahon ng Roma, kapag sinabing, ang aking Panginoong Jesus, ang aking Panginoong Jesus, ang aking tagapagligtas, talagang naniniwala ka dun. Dahil yun ang stand mo. Yun yung talagang, nung panahon daw nila, yun daw talaga yung matindi. Pag pinahayag ng mga taong yun, talaga daw yun yung laman na at nag-uumapaw sa kanilang puso. Hindi nila iisipin kung mamamatay sila o mabubuhay o pahihirapan sila. Ang iniisip nila, ipapahayag ko ang Panginoong Yesus. Bilang Kristiyano, kaya mo bang ipahayag ang Panginoong Yesus? Kaya ba natin? Malinaw po, kung titignan po natin, yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, na salvation, yung apat na yon ang magiging pamantayan. Tignan nyo lang po. Tignan nyo po problema, ano pa po, resulta, solusyon, at response. Yung apat na yon isipin po natin. Lagi po natin pakaisipin yung mga ginawa ng ating Panginoong Yesus para sa ating kaligtasan. Kaya hindi mo na ipamimigay yung kaligtasang ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Jesus. At hindi ka na rin makikipagtalo kung losing or non-losing ang salvation mo. Dahil alam mo na hindi mo to ipamimigay dahil sa ginawa na sakripisyo ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo pong lahat ay pumikit yung mukha at manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw nga po ang Diyos na nagligtas sa amin. Ikaw ang gumawa ng paraan upang matamo po namin ang kaligtasang walang hanggan. At hindi namin maranasan ang kamatayang hiwalay sa iyo, O Diyos. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa mga kapatiran, sa aming lahat. Lord, nawa po maibahagi pa namin ang kagandahang loob mo sa ibang tao. At nang sa ganon, sa pagbabalik mo, handa kami na makasama ka. Salamat po muli. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat po muli. Yan po ang ating salvations topic po. Kung meron po kayong tanong, once again, isulat niyo lang po sa isang papel at sasagutin po natin yan.